Sinalakay ng mga operatiba ang isang liblib na resort sa Cavite na hinihinalang isa ring scam hub. Live mula sa Silang Cavite, nasa frontline ng balitang niya, si Brian Basa. Brian, anong klaseng scam at ilan ang nahuli ng mga operatiba dyan? Cheryl, mahigit 200 foreign nationals nga ang nahuli sa pinakabagong raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission dito sa Silang Cavite. Sa unang tingin, normal na resort lang ito pero ilang buwan na raw nangungupahan dito ang mga suspect para mang-scam gamit ang cryptocurrency. Napaliligiran ng mga burol at puno at may kalayuan sa main road ang private resort na itong nabisto ng PAOK. At bukod dyan, pero ang mga umuupa, hindi mga turista kundi mga dating foreign POGO workers na nagtatago o nagtago at itinuloy di umano ang operasyon nila ng mga scam. Sa tulong ng pinagsanib na puwersa ng PAOK at PNP-CIDG, sinalakay nila ang kaninang hapon ang resort. Tumambad sa loob ang 28 dayuhan na sangkot di umano sa iba't ibang scam. 82 sa kanila ang Chinese nationals habang 6 naman ang taga-Myanmar. Ayon sa PAOK, illegal alien na ang mga nahuling dayuhan dahil Oktubre pa na downgrade sa tourist visa ang kanilang mga working visa. Sinubukan naman naming tanungin ang mga suspect pero giit nila nagpapautang sila o nasa loaning business daw sila at hindi POGO ang kanilang ginagawa. Kapansin-pansin naman ng sandamakmak na laptops at SIM cards na gamit ng mga suspect. Nakita pa sa screens ang mga chat messages dahil nakita natin yung mga messaging app na karaniwang ginagamit sa pangi-scam dahil yan ay na-cover na rin natin na matagal na at nakita natin na nasa Chinese language yung mga messages o yung mga mensaheng ipinadadala ng mga di umano'y scammer na ito. Tingin ng PAOK, cryptocurrency scam nga tulad ng nabanggit ko kanina ang ginagawa ng mga dayuhan, laptop, pocket wifi, bawat isa meron yan yan ang ginagamit nila dahil mabilis iligpit ang mga ito kapag nagkahulihan at hindi basta-basta na dedetect kung marami ang sabay-sabay na gumagamit ng internet. Dahil yun nga yung pattern na nakikita ng PAOK in the past na PC ang ginagamit na may wire tapos merong router. So, nadedetect kapag marami gumagamit ng internet sa isang lugar. At ayon pa sa mga pulis, Nobyembre pa inumpisahang upahan ng mga dayuhan ang buong resort. Disyembre naman nang itimbre ito sa mga otoridad. At sa mga oras na ito, nakikita natin sa likod, hindi na natin ipapakita ng malapitan dahil yun nga para din sa privacy at binlur din natin sa ating istorya. Pero nakikita natin sa likod yung ilan sa mga inarestong foreign nationals. Hindi pa sila maisakay. Pero ayan, unti-unti na silang, isa-isa na silang lumalabas ng resort. Sila ine-escortan ng mga otoridad, ng mga tauhan ng CIDG. Nakikita natin sila rito. Pati tauhan ng PAOK narito rin. Dahil ito nga isang pinagsanib na puwersang operasyon. Sila ay dadalhin sa kustodiya or they will be placed under the custody of PAOK. So dun muna sila i-detain sa opisina ng naturang komisyon sa Pasay City. Cheryl. Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.